Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong favorite American colony traitor na si Sas Rogando Sasot. Ayan. Kamusta po kayo? Diyos mio. Kakatapos lang ng klase ko. Chinese lessons. Nakakaloka na ang aming mga lessons. Pero, laban para sa kaputahan. Hello everyone! Ayan, binabati ko pa lamang ang mga kakatune in pa lang. Ayan. So, alam nyo naman, eto, Thursday again. Hello, Areyo. Present ka na naman. Ayan. So, magandang ating topic ngayong gabing ito. Ang pamagat po nito ay International Cooperation explained ng isang tambay sa kanto, Rational China Policy. Ayan. Any tea to spill? Romire wala. Usapang usapang seryoso. Manood ka na lang ng showbiz balita kung ayaw mo ng usapang seryoso. Ano lang ito, para sa mga gustong matuto at maligaw ng landas, charot. Hello, watching, yan, Jubael KSS. Hi, Ann. Ayan. So, hinihintay ko pa ang mga sangkatauhan para isang bagsakan na lang tayo. Ayan. Ano to, guys? Gagamitin ko na ang kapangyarihan ko. Ang buong kapangyarihan ko. Sana nandito si Joey. Joey, sandali nga, matawagan nga si Joey. Mamaya na. Joey girl, nasaan ka? Nasaan ka? So, anyway, mamaya na. So, binabati ko po kayo ng isang magandang evening. Ayan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay para magkaroon po kayo ng idea sa buhay-buhay tungkol po sa negotiation. Okay? Alright. So, hello sa mga nasa Davao City. Ito po ay Free International Relations Lesson. Okay. Ano ito? Mga ano bang pang-year ito sa International Relations Curriculum? Third year. Final year. Pang-final year ito ng IR. Third year sa Netherlands. So, kung meron ditong, kung may IR dyan sa Pilipinas, pang fourth year. Or pang master's level na itong pagdi-discuss natin. Anong sabi ni Mr. Me? Anong YouTube po? YouTube ng ano? YouTube ng ano? So, yung mga gustong i-repost at i-YouTube ang aking mga live, you can do so freely. Hello sa mga nasa Ormoc City. Hello. Ayan. Sabi ni Romire, ayan. I want to know this kind of negotiation. Magandang gabi. Gikan sa Cebu. Magandang gabi sa mga nasa Hong Kong. Ayan. Para guys, alam niyo ang mga basic, hindi naman basic, no? Marami kasing mga konsepto na binabato-bato sa inyo na mali-mali naman ang mga pinagsasabi ng mga tao nagbabato-bato sa inyo. Ngayon, ipapaliwanag ko ang masalimuot na usapin ng international negotiation sa pamamagitan ng utak ng tambay sa kanto. Hindi po ako expert, isa po akong tambay sa kanto. Okay. So, hello Jennifer, watching from Paris. At apply actually, itong i-discuss natin ngayong gabi ay ma-apply nyo rin sa inyong pang-araw-araw na buhay. Okay? Pang-araw-araw na buhay. At ano lang naman ito, sisimplihan natin ang komplikado gamit ang salita ng isang tambay sa kanto. Magandang gabi sa mga nasa Tokyo. Sabi ni Celestina, anong say mo sa bagong criteria ng MU? I'm not following it. I'm bored. Anyway. Hello sa mga nasa Virginia, USA. Sino ba ito nagbe-message sa akin? Ano ito? Bakit may 1,000 peso bill? Ano yan? Ano itong 1,000 peso bill?
May original at fake na 1,000 peso bill. Alam niyo na ba yung original at fake na 1,000 peso bill? Bakit pinapadala sa akin to? Anyway, meron palang fake at real na 1,000 peso bill. Ready na ba kayo? Handa na ba tayo sa ating lesson for tonight? International negotiation mula sa isang tambay sa kanto. Hello sa mga nasa New Zealand, magandang gabi. Hello sa mga nasa Davao, para maintindihan nyo ang mga nagaganap, no? Mga nagaganap sa mga buhay-buhay. Okay. Para hindi kayo napaiikot-ikot ng mga ginagawa kayong mangmang, 'di ba? Lalo na yung mga tinatawag nilang sariling mga expert daw sila. Pero, sige na nga. Paulit-ulit na lang nating sabihing expert kayo. Hello, Maricon, na isang biological woman. Hello sa mga nasa Malaysia, Maricon. Yes, isa lang po akong tambay sa kanto, hindi po ako expert. At ipapaliwanag po natin ang napaka-complex na usapin ng international negotiation sa napakasimpleng salita. Okay, so, asan pa ba? Hello, Joey Deviv Everyday. Hello. Sa mga nasa Edmonton, June. Ako, may kilala ko sa Edmonton. Tamis ng unang halik. Charot! Hello sa mga nasa Ontario, Canada. Hello sa mga nasa Cotabato City. Free knowledge to ponder. Promise, ma-apply nyo rin ito sa inyong mga pang-araw-araw na buhay. Hello sa mga Mendez Cavite. Hello sa mga nasa Hong Kong. Hello sa mga nasa Boracay. Hello sa mga nasa Riyadh, sa mga Sorsogon City. Hello, hello, hello. Ayan. So, ano pa ba? Nasaan pa ba kayo? Ayan. So, ciao, Nene. Hello. Hello, Adelia. Hello sa mga nasa Las Piñas. Ready na ba kayo? Hello sa mga nasa Cavite. Hintayin lang natin ang mga iba pa na gustong makinig sa ating live this evening para maliwanagan ang mga tao, no? Alam niyo naman tayo, dapat ako po ay naniniwala na ang karunungan ay dapat libre at ang mga taong nakapag-aral ay dapat ay meron silang responsibilidad na mag-share ng kanilang mga natutunan nila sa mga taong either walang time or walang pera or hindi ganun yung tinahak nilang landas. So ganun ang ating ginagawa ngayon dahil ako po ay naniniwala na dapat ang lahat ay magkaroon ng kaalaman. Ayan. At responsibilidad ng mga taong may alam ang magbigay ng linaw sa mga bagay-bagay. Hello, Kuya Nestor, na nasa San Francisco, California. Sabi ni Dana, SAS, open na ba ang salon? Eto na, malapit na tayong magkulot. Hello sa mga nasa Lingig, Surigao del Sur. Hello sa mga nasa Tacloban. Ano pa ba? Hello sa mga nasa Sorsogon City. Hello, hello, hello. So, ayan na. So, mga nasa Surigao del Sur at mga nasa Tacloban at mga Ilocano na nasa La Union. Hello, Natsir. Ayan, mga taga Davao. So, ready na ba? Handa na ba ang lahat? Handa na ba ang lahat sa ating lesson for tonight? Ito ay nagsimula ng matutunan at nang hindi kayo naloloko ng mga taong ginagawa kayong mangmang. Hello sa mga nasa taga Sorsogon. Ano topic ngayon, Miss Sas? Ang topic po ngayon, Sir Leo ng Qatar, ay para maintindihan nyo ang international negotiation. Yan, diba? Specifically, bilateral versus multilateral negotiations. Okay? Kaya nga rational China policy dahil i-explain natin ang mga bagay-bagay sa punto ng pagiging rasyonal at hindi emotional. Hello sa mga nasa London. Hello, Farida. Magandang gabi sa iyo. Hello, Sean. Handa na ba lahat? Hello, Davao. Hello, Barcelona, Spain.
Ayan, medyo international tayo ngayong gabing ito. So, okay, kung handa na, magsisimula na tayo. So guys, huwag kayong maniniwala, no, sa mga taong nagsasabi na ang mga conflict sa international relations ay hindi nagtatapos sa negotiations. Negotiation. Lahat ng relasyon ng mga bansa sa international relations, ang kanilang conflict, ang kanilang cooperation, ito ay nagtatapos sa negotiation. Okay? So ano ba ang ibig sabihin ng negotiation? Okay. Negotiation is finding a common ground. Okay. So, meron ako ditong gagamit tayo ng blackboard. Okay. Gagamit tayo ng blackboard. So, whiteboard pala, whiteboard. So, ito, so yung negotiation, halimbawa ito si party A, di ba? Si party A, saka si party B, meron silang conflict, di ba? Meron silang conflict. Ngayon, ano bang kailangan nilang gawin para magkasundo sila? Kailangan nilang mag-negotiate. Okay. Magne-negotiate sila. Ito, sabihin natin. Negotiation. Magne-negotiate sila. So, negotiation, okay? Ano bang punto ng negotiation? Okay? Ang punto ng negotiation, guys, is, halimbawa, is for you to be better off than what you were before. Anong ibig sabihin yan? So, kung ang before na situation mo, okay, kung ang before na situation mo ay, sabihin natin, 2, diba? So, everything above 2, everything above 2 is good. Okay? Ganyan ang konsepto ng negotiation, no? So, makikipag-negotiate ka kasi you would be better off. Okay? Than what you, kung ano yung dati ka. So, halimbawa, kung dadaanin natin to sa ganda, halimbawa, ang ganda mo ngayon ay 3. Siyempre, gusto mong umangat yung ganda mo from 3, diba? Okay. So, siyempre, kung ikaw, diba, ang ideal mo ay 10, diba? Ang ideal mo na ganda ay 10. Okay? Ang ideal na ganda mo ay 10. Hindi mo ma-achieve yung 10. Kasi nga ideal eh. So, magsisettle ka ng less than 10, pero more than 2. Naintindihan nyo? Okay, ulitin natin, ha? So, halimbawa, ang situation mo is 2. Okay? 2 ang situation mo. Ang gusto mong ma-achieve ay 10. Okay? Yan ang gusto mong ma-achieve. Ito ka ngayon. Okay? So sabihin natin, ang present situation mo ay 2. Okay? Ang gusto mong ma-achieve, ang gusto mo ng future, ang gusto mong future, 10. Okay? So, present 2, gusto mo future 10. Okay? Ngayon, ano yung konsepto ng negotiation? Ang konsepto ng negotiation is, kailangan maka-achieve ka na more than 2. Okay? More than 2. More than 2. Okay. Ibig sabihin nitong 2, ito na yung ine-enjoy mo, ha? Ito na yung ine-enjoy mo. So, ngayon, gusto mo maging more than 2 ka. Okay? Of course, kaya ka nga magne-negotiate dahil gusto mong ma-achieve yung more than 2, di ba? So, ngayon, dahil nga meron kang ka-conflict, okay, gusto rin niyang ma-achieve ng ano mo is 10. Okay? Gusto rin niya ma-achieve ang 10, pero hindi nga niya ma-achieve yung 10 kasi pag na-achieve niya yung 10, ibig sabihin, kailangan mawala ka sa eksena, no? Mawala ka sa eksena. So, ang negotiation, okay, so, ano ko ha. So, ang negotiation, guys, okay, so, yes. So, ito ka, A, ito yung isa, okay. So, ang ideal mo ay 10,
Okay? Siyempre, ang ideal din niya ay 10. Okay? Ngayon, hindi nyo nga ma-achieve yung ideal nyo nga kasi magkasalungat nga kayo, no? So, ngayon, ang gagawin nyo is, ang negotiation ay kailangan nandito sa eksenang ito. So, yan ang tinatawag na ZOPA. Okay. ZOPA. Ano ibig sabihin ng ZOPA? Zone of Possible Agreement. So pwede yang 10, pwede yang anything below 10. Okay? Pero syempre, ikaw, meron kang walk-off point. Okay? So, meron kang walk-off point. Ito yung walk-off point mo. Ito yung walk-off point ng isa. So, bakit ka mag-walk off? Okay? Bakit ka mag-walk off sa negotiation? Bakit ka mag-walk off sa negotiation? Mag-walk off ka sa negotiation. Okay? Aalis ka sa negotiation. Hindi ka makikipag-negotiate. Okay? Hindi ka makikipag-negotiate kasi, okay? Kasi, you think na makakakuha ka ng mas malaki dito, okay? Without negotiating, okay? Without negotiating. Okay? So, parang, dead man na ako dito kasi kung yan lang naman na makukuha ko sa negotiation, wag na ako makipag-negotiate kasi meron akong BATNA, no? Mas malakas yung BATNA ko. Ibig sabihin ng BATNA is best alternative to negotiated agreement. Okay? So, ganun din yung kalaban mo, no? Meron din siyang BATNA. Okay? Ibig sabihin, itong resulta ng negotiation na to is, hindi ako satisfied dyan. So, mag-walk out ako kasi nga, makakakuha ko ng mas bongga dito through other means, no? Basic sa akin tinatawag na best alternative to negotiated agreement. Are you following, guys? Are you following? Are you following? Okay. Okay. So, ngayon, itong sa situation sa China. Okay. Itong sa situation sa China, meron silang tinatawag, no? Ayaw nila ng bilateral kasi daw mas malakas na yung China sa atin. So, kailangan magsama tayo ng iba. So, gawin daw multilateral. So, bilateral, dalawa lang kayo, China and the Philippines. Pag multilateral, marami kayo, more than 2. So trilateral. Trilateral, 3. So, pag 4, multilateral. Pero sabihin na natin, 3 and above is multilateral. Okay, multilateral. So, bilateral, dalawa lang kayo. Multilateral is 3 and above. Okay. So, huwag na natin pakomplikaduhin na isama pa natin yung trilateral. Okay? Pero ipapakita ko sa inyo kung bakit mas makakabuti sa'yo na bilateral. Okay? Ito, pakita ko sa'yo, ha? So, ganito kasi ang bilateral muna tayo. Ayan. So, sa ano muna tayo? Bilateral. Yan. So, bilateral muna tayo. So, ito. China and Philippines. Okay. So, China and Philippines, direkta sila. Kasi nga bilateral eh. Okay. Bilateral. Ang sinasabi nila is, mas maraming makukuha yung China kaysa sa Philippines sa bilateral negotiation kasi nga mas powerful yung China. That's just what asymmetric power, no? Hindi pantay na kapangyarihan would bring you. Pero the thing is, okay? The thing is, halimbawa, ang Philippines ngayon ang na-enjoy niya ay 2. Sabihin natin ang na-enjoy ng China ay 4. Okay? Siyempre, gusto mo itong i-move, no? I-move at least doon sa current level ng China. Okay. So ngayon, dalawa lang sila nag-uusap dyan, ha? Dalawa lang sila nag-uusap. So, ngayon, dahil sa dalawa lang sila nag-uusap, ang interest, okay? Tignan natin. Interest
yung interest nila ang nag-i-interact lang. Okay? Yung interest lang nila nag-i-interact lang. Kasi dalawa lang sila nag-uusap eh. Okay? So, mas yung zone of nito, possible agreement, mas malawak kasi dalawa lang sila eh. Nagigets ninyo? Dalawa lang sila. Okay. Ngayon, kung multilateral, let's say tatlo. Lagyan natin ng United States. So China, US, Philippines. Okay. Ngayon, ang idea kasi nila ng ganyan, lagyan pa natin ng Japan. Okay. Lagyan pa natin ng Japan. Ano pa? Pag gusto nyo, Australia. Lagay na natin lahat kasi sabi nila, the more the merrier, no? Australia. Sino pa ba? South Korea. Okay, South Korea. Sino pa? Sino pa gusto nyo? Canada. Okay, Canada. Okay. Sabi kasi nila, okay, ganyan. Pag ganyan, mas effective kasi mas marami. Okay. Ang hindi nila sinasabi, ganito. Ang lahat ng yan, okay, ang lahat ng yan, okay, ang lahat ng kasama ng Pilipinas dyan, ay meron silang sariling interest. So, interest 1, interest 2, interest 3, interest 4, interest 5, interest 6. Okay. Okay. Ngayon, etong mga ito, okay, itong mga kasama mo, okay, meron din silang interest sa'yo. Okay? So, ang Japan, merong interest sa Philippines. Ang Philippines may interest with Japan. Ang US, may interest sa Philippines. Ang Philippines, may interest sa US. Ang Japan, may interest sa Australia. Ayan. Okay? So, and of course, so on and so forth, no? Permutation. Okay. So, sinasabi nila, magiging mas malakas daw ang Pilipinas because of this. So, pupwede ka lang maging mas malakas because of this kung ikaw is ang bargaining power mo sa lahat ng ito ay bongga. Okay? Kasi, girl, makikipag-bargain ka rin sa mga yan. Okay? Dahil bakla ka, hindi yan tutulong sa'yo nang wala kang ibibigay in return. Ano ba yan? Ganun yun, girl. Okay? Ngayon meron din sila, halimbawa ito, itong US, China, Philippines. Yan pa lang ha, yan pa lang tayo. US, Philippines, China. Ang US, meron niyang interest with China, meron niyang interest with the Philippines. Ang China may interest sa Philippines. Ngayon itong US, kung makukuha niya yung kanyang interest, okay, by sacrificing Philippine interest, it will do it. Gets ninyo? So, they will do it. Okay? Ngayon, bakit mahirap ito? Okay? Bakit mas mahirap ito? Mas hindi mo makukuha lalo yung gusto mo dyan. Okay? Kasi, meron tinatawag tayong collective action problem. Okay? Itong collective action problem, ibig sabihin yan, habang mas lalong dumadami, is nagiging mas mahirap ang mag-cooperate.
Bakit mas humihirap ang mag-cooperate? Kasi nga, ang dami ninyo na iba't ibang interest. Okay? At yung common interest nyo, okay, mas lalo siyang nagiging mas mahirap hanapin kung mas marami kayong involved. Gets nyo na. Okay? I-relate nyo yan sa pang-araw-araw ninyong buhay. Anong mas mahirap? Yung iisa lang ang housemate mo or 5 ang housemate mo? Gets nyo na. Malamang mas mahirap yung 5 yung housemate mo. Dahil 5 yung pakikisamahan mo. Tapos yung 5 yon, meron pa silang mga dynamics sa isa't isa. So, mas mamimili ka ngayon. Isa lang ang housemate or 5 ang housemate? Okay. Nagets nyo na. Okay. So, ngayon, itong collective action problem, kahit ito, may collective action problem. Okay? Kasi yan ang characteristic ng cooperation. No? Basta meron kang ka-cooperate, merong collective action problem yan. Pero mas lumalala ang collective action problem pag mas marami na kayo. Okay? Kasi nga, iba-ibang interest na yung gusto. Okay? At ikaw dito, ikaw Philippines, imbis na ang kabargain mo lang ay China, makikipag-bargain ka rin sa iba. Nagigets yun na. Okay? Ngayon sila, yung interest mo ay secondary lang sa interest nila with China. Dahil meron silang mas malaking interest sa interest mo. Hindi nabubuhay ang Australia for you. Hindi nabubuhay ang US for the Philippines. Ang Japan hindi siya nabubuhay for the Philippines. Ang South Korea hindi siya nabubuhay for the Philippines. Ang Canada hindi nabubuhay for the Philippines. Girl, pag sila, okay, pag ito, nakuha niya yung gusto niya without including you, iuhulog ka na niya, girl. Gets nyo na. Oh. Mas mahirap ang mas marami. Ganyan din sa housemates. The more na meron kang housemates, na mas mahirap i-manage ang bahay ninyo. Alam nyo yan. 'Di ba? Kumpara sa dadalawa lang kayo. Nagets nyo na. Nagets nyo na kung bakit matalino ang foreign policy ni Duterte. Nagets nyo na. Ngayon, kasi nga, itong mga kasama mo dyan, okay, yung interest mo, girl, secondary lang yan sa interest nila. Okay? Secondary lang yan sa interest nila. Yung interest mo. Kaya kanya sinama, dahil gusto niya ng pamato. Gusto niya ng pamusta. Okay? Yun ang role mo dyan. Dahil wala ka namang, mahina naman yung bargaining power mo doon sa iba. Ano ba sa tingin mo? Itong mga bansang ito ay sinasamahan ka dahil gusto kang kantahan ng Kumbaya, My Lord? Siyempre, may gusto rin sila na makuha sa'yo. So ngayon, dahil may gusto silang makuha sa'yo, anong nangyayari sa'yo? Mag-give ka na dun sa marami, sa iba't iba, mag-give ka pa sa China. So, nangyayari sa'yo? Mas makakabuti ba yun sa'yo? Yun ang katotohanan, mga friends. Hindi mo, kaya nga halimbawa, sa mga negosyo, no? There are times na mas mabuti na meron kayong collective bargaining. Diba? Pero,
There are times as well na mas makakainam sa'yo na empleyado kang isa na direkta kang nakikinegotiate doon sa employer. Okay? Kasi, mas magkakaintindihan kayo eh. Kasi pag bilateral, dalawa lang, mas maiintindihan nyo yung utak ng isa't isa. Kasi dalawa lang kayo eh. So, mas madaling magkaroon ng cooperation pag dalawa lang kayo. Pero pag 5 na kayo, 5 utak na yan. Okay? Ikaw to, yan, Pilipinas, ikaw yan. Kailangan mong intindihin to, intindihin ito, intindihin ito, para magkaroon kayo ng understanding. Okay? Hindi po gang up. Okay? Hindi po gang up ang nangyayari sa multilateral. Kayong 5, kailangan kayong magkasunduan para magkaroon kayo ng agreement. Nag-gets yun na kung gaano kahirap kumpara sa dalawa lang. Pero dahil nga ayaw nyong makinig sa tambay sa kanto, gusto nyong makinig dun sa nagsasabi na mas maganda, na mas madali at maayos ang 5 housemates kaysa iisa lang ang housemate mo, doon ka na makinig. Huwag ka na makinig sa tambay sa kanto. Diba? So, ayun lang po. Maraming salamat at sana ay may napulot kayong araw ngayong gabing ito. Thank you.